Parang walang katapusan at tuloy-tuloy ang pagbalong ng mga luha ni Krisa sa kanyang mga mata, matapos na lumabas ng doktor sa pinto ng kanyang kwarto. Puno ng labis na paghihinagpis ang mga impit niyang iyak na may kasamang walang katapusang pagsisisi. Ayon sa doktor, sa taas ng lagnat niya ay nagkaroon siya ng spotting na medyo delikado sa pinagbubuntis niya. Marahan niyang hinimas ang puson. Napuno pa ng sakit ang kanyang buong sistema. Hindi niya lubos maisip na hantong sila sa pagkakataong iyon. Ang buong akala niya, magtatagumpay siya sa lahat ng kanyang naisin. Hindi niya inaasahang sasabay na bibigay ang kanyang katawan at mararamdaman ang sakit na ito. Mrs. Bentecourt, please be calm. We will do everything just to save your baby. Please help us do some favor. Tuloy pa rin ang pagdurugo niya. Kaya naman tinapat na rin siya ng doktor na kapag hindi yun tumigil at hindi nadala ng itinurok nilang gamot, ay tiyak na mga nganib na mawalang pinagbubuntis silang anak na dalawa ni Nick. Yes, please doc. Save my baby. Save my baby. Hilam sa luha niyang pakiusap habang tuloy ang pangangatal sa kanyang labi. Wala siyang ibang masabi at mahiling kung hindi ang masave ang baby na nasa sinapupunan niya. Patuloy niyang sinisisi ang sarili. Takot na takot siya ng mga sandaling yon, hindi lang para sa anak niya, kung hindi para sa kanyang sarili. Nagdahil sa kapabayaan niya kung bakit nalagay sa kapahamakan ang batang nasa sinapupunan. Nagdahil sa pagmamatigas niya. Nagdahil sa pagiging bato ng puso niya, kaya naman naapektuhan na ito. Nilukob pa ng labis sa sakit at walang katapusang pagsisisi ang buong katawan ni Krisa. Ligaw na rin siya. Iha, tama na. Mas lalo makakasama yung pag-iyak mo. Kontrolin mo ang emosyon mo, kahit ngayon lang. Hindi mo kontrol ang mga nangyayari sa paligid mo. Kaya kung para sa inyong bata, ay para sa inyo talaga. Pilit na alo ni Vanji kay Krisa. Hindi na niya alam kung ano pang kausap ang gagawin niya sa babae. Kung mawawala man, hindi mo na yun kasalanan. Nakaguhit na yun sa iyong kapalaran. Naiintindihan mo? Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto mangyaring bagay na to. Walang sino ang may gusto. Hindi lang talaga kinaya ng katawan mong lahat ng pasakit na pinagdadaanan. Huwag mo sanang patuloy na sisihin ang sarili mo. Tama na, Chris. Tama ng iyak, iha. Puno ng awang punas pa niya ng tissue sa mga luha ni Krisa. Walang magawa sa sakit na nakabalatay sa mukha ng anak-anakan dahil hindi niya rin alam kung paano ito magagawang hatian sa mga sakit. Ilang beses na umiling si Krisa na tila ba lugmok na lugmok sa kadiliman ng sarili. Patuloy pa rin ang labas ng kanyang mga luha kahit na anong pigil niya na ampetin iyon. Parang may bukas na gripo sa likod ng kanyang mga mata. Hindi mawala sa isipan niya ang magiging reaksyon ni Nick oras na malaman niyon. Paniguradong magiging suko sa langit ang galit nito sa kanya at baka nga hindi na siya nito muling mapatawad pa. Pinagsisisihan niyang naging matigas ang ulo niya sa kabila ng mga pangaral na madrasta niya. Alam niyang maselan ang pagbubuntis niya, pero naging matigas pa rin siya na gawin ang gusto. Ipinilit niya pa rin ang kanyang nais na umalis ng bansa, kahit na hindi sigurado kung saan sila patungo. Makasarili siya. Inuna niyang emosyon, at hindi sinaalang-alang ang kahinatnan ng kanyang desisyon. Pinairal niyang maging tangat makasarili. Kaya heto, sinisingil na siya at nang damay pa siya na walang kamuwang-muwang na nilalang, na wala pa man ay naghihirap na. Saka nariyan pa naman ang baby. Hindi pa naman siya tuluyang bumibitaw, Chris. Tatagan mo ang loob mo. Kung magiging mahina ka, baka maging mahina rin ng bata. Tama nang iyak. Tama na. Mas lalo mong inilalagay sa peligro ang bata. Kalma na, iha. Kalma na. Magiging maayos din ang lahat. Hindi siya bibitaw sa'yo. Maniwala ka. Tama po kayo, tita. Sana inisip ko magiging anak namin bago ako nagdesisyon. Malakas na muling hagulhol ng iyak ni Krisa na halos malunod na naman sa kanyang mga luha.
Hindi ako nag-isip na makailang beses bago ko inisip ang sarili kong unahin. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Sana nanatili na lang ako ng bansa. Hindi ako umalis. Umalis man ako, pero pinili ko huminga sa malapit. Hindi sana ako naging makasarili. Hindi ko inisipan lang ang anak ko. Ang sama kong babae, tita. Ang sama kong ina. Kaya pinaparusahan na ako. Hindi yan totoo, Krisa. Mabuti kang babae. Nagkataon lang na marami kang pinagdadaanan. Kung mawawalang anak namin, dapat lang natawagin akong isang kriminal at walang kwentang ina. Ako ang may gawa ng lahat ng to. Ako ang salarin. Paniguradong hindi ako mapapatawad ni kapag nalaman niyang may nangyaring masama sa anak namin. Hindi niya ako mapapatawad, tita. Patuloy pa ni Krisa, na kulang na lang ay hindi na makahinga sa pakiramdam na sinasakal siya ng kanyang sariling mga luha. Nakikita ko ng kamumuhian niya ako habang buhay. Isusumpa niya kung nakilala niya. Wala akong pagkakaiba sa mga babaeng masama. Anong gagawin ko, tita? Takot na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Tita, tulungan mo ako. Mahigpit siyang niyakap ni Vanji. Kung anong emosyong sinasabi ni Krisa, bakas yun sa mukha niya. Hindi na rin alam ni Vanji ang gagawin niya. Kung buhay lang sana ng kanyang asawa, may mapagtatanungan sila. Kaso ay wala na ito, kaya mas masakit yun na silang dalawa na lang ngayon ang magdadamayan sa mga pasakit ng mundo. Krisa, huwag mong pangunahan ng doktor, ha? Pilit pa rin kumbinsi ni Vanji sa kanya. Naniniwala siyang malalampasan niya ang mga pagsubok na binabato sa kanya ng mundo. Nakikinig ka ba sa akin? Hindi ba at sabi niya nariyan pa rin ang bata? Kumakapit, lumalaban. Kung magpapalamon ka sa emosyon mo, baka nga gustuhin na lang ng batang bumitaw sa'yo para matapos ang paghihirap ng kalooban mo. Tama nang iyak, iha. Sa halip na kumalma pa doon si Krisa, ay sumidhi pa ang hatid sa kanya ng pangyayaring iyon. Dumoble ang anxiety niya. Hindi niya magawang labanan ng emosyon na pinaghalo-halong mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya makatulog. Panay pa rin ang iyak niya hanggang sa hinagilap niyang kanyang cellphone. Pinakatitigan ang numero ng asawa. May pagdadalawang isip kung tatawagan niya ba ito. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na naglalagin upang reactivate ang social media account. Hindi niya alam ang mangyayari, ngunit gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niya dito humugot ng lakas upang sana'y unti-unti siyang maging kalmado. Kailangan ko siya. Gusto kong marinig ang boses niya kahit nagalit ako. Kailangan ko siya sa tabi ko. Aminin man ni Krisa o hindi, ay sukong-suko na siya at tanging naiisip na lang niyang pag-asa ay ang marinig ang boses ng kanyang asawa. Gusto niyang akuin ang lahat ng kasalanan niya at pagbayaran yon. Kung kaya naman sasabihin niya dito kung nasaan siya, hindi na siya nagtatago. Hahayaan niyang tahasang magalit to sa kanya. Sa bahagi ng kanyang puso, ay gusto niyang marinig ang comfort nito kahit na may mortal siyang kasalanang ginawa. Hilam sa luha niya nag-activate siya ng social media habang nasa labas si Vanji at kausap nito ang kanyang doktor. Papasok na sana ang kanyang madrasla sa loob nang maudlot siya sa may pintuan nang marinig si Krisa na muli na namang umiiyak. Nang sumungaw siya, ay nakita niyang hawak nito ang cellphone. 100% na ang luha ng ginang ay nagdesisyon na itong kontakin ang kanyang asawang si Nick. Malungkot na napangiti ang ginang. Sumasakit ang puso niya sa tanawin. Tama ang desisyon nito. Kailangan niya ngayon si Nick upang lumaban. Samantala, mariing kinagat ni Krisa ang kanyang labi habang nakasara ang mga mata at pinapakinggan na mag-ring ang account ng asawa sa social media. Online ito. Ibig sabihin may chance na masagot niya ang tawag niya. Hello? Tulog pa ang kalahating diwa ni Nick nang sagutin niya ang tawag.
10:00 na yun ng umaga, pero nakahilata pa siya dala ng sobrang kalasingan ng nagdaang gabi. Walang sumasagot. Hello? Sino ba to? Napabalikwas ng bangon si Nick nang marinig mula sa kabilang linya ang boses ng asawang malakas na humahagulgol ng iyak. Tiningnan ng malabo niyang mata ang screen ng kanyang cellphone at pangalan niya ngayon. Chris? Ikaw ba yan, baby? Tarantang baba na niya ng mga binti sa kama at hindi alam kung saan napupunta. Mrs. Bentecourt ko? Pinakinggan niyang mabuti ang boses nitong nagpatuloy pa rin sa kanyang pag-iyak. Magsalita ka. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Please, tell me now. Malapit na mabasag ang boses niya nang sabihin ito. Nick! Basag na basag ang boses ni Krisa habang binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Bumuhos pa ng luha doon si Krisa. Doon niya napagtantong miss na niya ang asawa kahit pamalaki ang galit niya sa kanya. Mahal niya pa rin to sa kabila ng mga pasakit nitong ginawa. Gusto niya pa rin tong makasama. Nick, kailangan kita. Parang mawawasak ang buong pagkatao ni Nick nang marinig niyang sabihin niyo ng asawa. May mali. Nararamdaman niya na mayroon at nahuhulaan niya yon ngunit ayaw niyang isipin para wag siyang mabaliw. Darating ako, baby. Darating ako. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan ka. Pinilit ni Nick ikalma ang kanyang sarili kahit papakiramdam niya isasabog ng ulo at puso niya sa labis ditong pag-aalala. Pangako, baby. Pupuntahan kita ano man ang mangyari. Kahit nasa ang lupalop ka pa ng mundo, pupuntahan kita kaya sabihin mo. Sa pagitan ng patuloy na pag-iyak at pikit ng mga matang nagawa ni Krisa, nasabihin sa asawa kung nasaan siya. Hintayin mo ko dyan. Darating ako within this day. Namatay na ang tawag pagkatapos noon. Malakas nang napamura si Nick habang nagkukumahog ng tumayo upang lumabas ng silid. Hindi alintana ang kanyang hitsura. Halos liparinan niya ang paglabas ng mansyon at patungo ng penthouse upang kunin niya ang importanteng mga documents. Nakapag-book siya agad ng private plane dahil na rin sa kilala siya sa lipunan. Kung kaya naman hindi na siya nahirapan pang gawin ang bagay na yon. Ni hindi na niya magawa pang maligo. Nagpalit lang siya ng damit ng mabilis at tumulak na papuntang airport upang makaalis ng bansa. Habang nasa himpapawid, ay gusto niya madaliin ang oras upang makarating agad kung nasaan ang asawa niya. Wala siyang sino mang pinagsabihan na lalabas siya ng bansa, kahit ng kanyang pamilya. Nawala na yon sa isipan. Papunta na ako dyan, Krisa. Papunta na ako. Basa niya sa message na sinend niya dito bago lumula ng private plane. Napatiimbagang pa si Nick nang may naalala. Akala ko ba wala sila doon? Nagsisinungaling si Tito Mando? Lumakas pa ng iyak si Krisa na mabasa niya ang message ni Nick. Hindi niya alam kung paano to kakausapin. Kung nasa bansa lang siya, ilang oras lang hihintayin niya bago makita to. Pero dahil nasa dayuhan siyang lugar, hindi niya alam kung gaano siya dito maghihintay bago niya to makita. Tuluyang pumasok na si Vanjie sa kwarto. Niyakap si Krisa na mahigpit habang patuloy niyang pinapaalis ang mga luha nitong mas lalo pa dong bumaha. Nati, kisingin mo ng kapatid mo. Tanghali na. Napapadalas ng inom nyo. Ganyan ba kayo pinalaki? Bungad ni Mrs. Bentecourt habang nakatikwas ang kilay na makitang pagbaba ni Nati at pagpunta ng kusina. Ni hindi na siya pumapasok ng trabaho. Ano bang plano niya sa buhay? Paano niya mahanap ang asawa na niyan? Hindi sumagot si Nati, nahatang lutang pa rin ang isipan sa sinabi ng kanyang ina. Anong oras na naman ba kayo umuwi? Titig na titig pa rin si Mrs. Bentecourt na nakatikwas na roon ng isang kilay sa anak na babaeng bakas ang hangover sa kanyang mukha. Aba, tumatanda kayong parehong mga paurong ah.
Hinilot ni Nati ang kanyang masakit na ulo. Hindi na siya muling lumabas matapos na ihatid ang kapatid. Ngunit sa mansyon naman sila nag-inuman ni Rodel at Peter. Ayaw niya sanang pagbigyan, ngunit nahiya siya sa pang-iistorbo sa kanila kung kaya naman doon sila lumaklak, hanggang sa sila na lang ang kusang umayaw dahil uuwi na. Hayaan niyo na si Kuya Nick, Mommy. Kailangan niya pang matulog. Sobrang patilas ninyon kagabi. Kamot niya sa ulo na halatang wala sa mood. Yun na lang ang pampakalma niya para naman hindi mabalo sa kakaisip. Umalis po sa Attorney Bentocourt kanina pa. Sabat ng maid na nakakita kay Nick na nagkukumahog umalis. Napalingon sa kanya ang mag-ina. Ang buong akala kasi nila ay naroon pa sa silidang abogado. Saan pupunta? Tanong ng Ginang kahit na alam niyang paniguradong wala ring alam ang kausap na maid. Hindi ko po alam, hindi ko tinanong. Nagmamadali po siya habang may kausap po sa cellphone. Nagkatinginan ang mag-ina na para bang nahuhulaan na nila kung sinong kausap nito kahit walang confirmation. Umiiyak po yatang kausap niya kasi pilit mong pinapakalma yun na Attorney Bentocourt. Dagdag pa ng maid. Bakang asawa niya ng kausap. Hula ni Nati dahil ito lang naman ang kilala niya magpapataranta sa kapatid. O baka gising na sa comatose sa Bruhilda. Kapag yun pinuntahan pa ni Kuya Nick, itatakwil ko na siyang kapatid. Bawi nito makailang beses na iniikot ng mga mata sa kawalan. Ako na talagang totoda sa kanya. Naku, wag kang judgmental. Hindi yun pupuntahan ng kapatid mo. Singhal ng Ginang na pinalagay ng manugang ito at hindi sinalya. Hindi yun magmamadaling umalis kung hindi yun tungkol sa kanyang asawa. Paano ka nakakasiguro, Mami? Noon nga palagi siyang inuuna ni Kuya Nick. Kaya nga noon yun, Nati. Iba na ngayon. Okay? Iba na ngayon. Pandidilat pa nito ng mga mata sa anak niya. Hindi mapalagay si Mrs. Bentocourt kung kaya naman tinawagan niyang asawa upang kamustahin si Nelia. Nag-aalala siya na baka ito na naman ang dahilan ng pagkataranta ng anak, gayong nawawala pang kanyang asawa. Nelia is still in a coma. Saka sa tingin mo pupuntahan niyo ni Nick? Tigilan niyo nga mag-isip. Tawagan mo na lang anak mo at personal mong tanungin kung bakit nagmamadaling umalis. Baka naman si Chris ang kausap. Mabuti pa nga, Gilier. Ito kasing bunso mong anak, kung ano-anong sinasabi. Si Mando, nakauwi na ng bansa? Hindi ko alam, ni hindi na siya kumontak pa sa akin pagkatapos noong naging huling usap namin. Minabuti ng Ginang na tawagan si Nick, ngunit hindi makontak ang numero nito. Nati, subukan mo ang kontakin ng kuya mo kung online at sa social media account niya? Bakit ganun? Ayaw mag-connect ng tawag ko sa kanya. Mukhang nawalan yata siya ng signal ngayon. Balik niya sa hapag kung nasaan tulala pa rin kumakain ng anak. Muling umikot ang mata nito sa ere nang marinig ang utos ng kanyang ina. Ano ba naman, Mami? Malaki na si Kuya Nick. Alam na niyang ginagawa niya. Sige na, Nati. Baka mamaya kung nasa ang lupalop ang kuya mo pumunta. Gusto kong malaman na safe siya. Kinuha ni Nati ang cellphone at sinubukang tawagan ng kapatid kahit na ilang oras na nakalagay doong active ito. Hindi ko rin siya makontak, Mami. Mamaya na lang po. Kung ano't ano man, tatawagan tayo noon. Makahulugan ng nagkatinginan ang mag-ina. Ilang alupa at pagbibigay ng magandang salita ni Nati ay kumalma na ang Ginang. Baka nga tamang anak niya. Nag-o-overthink lang siya na hindi na nasanay sa panganay na anak. Hintayin mo, Mami, at tatawagan ka na lang bigla ni Kuya Nick. Alam naman nating naghahanap pa rin siya ngayon. Dumiretso sa hospital na binanggit ni Chris sa si Nick na hindi alintanang ilang oras na naging biyahe. Hindi na nagulat pa si Vanji na humahangos na makita doon ng lalaki. Bumalatay ang awa niya sa mukha na makita kung anong ayos ng mukha ng abogado na halatang hindi na nakapaghanda ng sarili sa pagpunta niya sa naturang bansa. Iho? Mama, si Chris po.
Batang-batang kanyang itsura, ngunit sa mga sandaling iyon ay hindi ito ang priority niya. Nasa loob. Turo ng ginang sa nakapinid na pinto ng silid. Walang inaksayang segundo si Nick at mabilis na niyang itinulak yon pabukas. Napahilamos na siya ng mukha at agad na nanlumuan na makitang nakahiga ito sa kama. May dextrose ang kamay. Agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata nang bumaling ang mukha sa banda kung saan siya nangihinang nakatayo at parang tatakas ng lakas. Nick! Muling hagbi nito kahit pamugtong-mugto pang kanyang mga matang namumula at maging ang ilong. Inilang hakbang na lang ng abogado ang kanilang pagitan. Pasugod na mahigpitan niyang itong niyakap. Lumakas pa ang iyak doon ni Krisa kahit nadama niya ang yakap ng kanyang asawa. Patuloy siyang inalo ni Nick na pinaulanan na ng halik ang kanyang mukha. Pilit na tinutuyo ang kanyang labi sa mga luha ni Krisa na walang kapaguran. Tahan na. Narito na ako, Krisa. Masuyong haplos ng kamay na nanginginig sa ulo ng asawa. Ang buong akala ni Krisa ay magiging panatag na siya oras na makita si Nick. Ngunit mas lalo pa siyang nabahala. Ang baby natin! Ang baby natin! Sinalyuhan ni Nick ang sarili niyang labi ng nangangatal na bibig ng asawa. Gusto niya maging panatag na ang loob nito ngayong naroon na siya. Mahalaga sa kanya ang mag-ina. Pero kung papipiliin siya, ang asawa ang pipiliin niya. Ilang beses niyang nahiling na sana, wag dumating sa puntong kailangan niya mamili sa dalawa. Kailangan niya maging matatag at isipin na ang lahat ng pinagdadaanan nila ay bahagi lang ng mga pagsubok sa kanila. Lalaban siya dahil mana siya sa'yo, matapang at hindi mabilis sa sumuko. Kasalanan ko! Wala may kasalanan, okay? Kung mayroon man nasisihin dito dahil sa pinagdadaanan mo, ako yun, Krisa. Malungkot na pinagmasdan sila ni Vanji mula sa malayo. Hindi niya mapigilang maantig ang damdamin dahil kahit nagaano pa si Krisa dito kagalit, ito pa rin ang naging takbuhan niya sa mga sandaling kailangan niya na mapagkakapitan at mapagsasandalan. Sa mga sandali ang buong akala niya ay katapusan na ng mundo at pangarap niya. Matapos na muli nilang pagkikita ng asawang ni Krisa, ay panatag siyang nakatulog ng ilang oras. Paggising niya ay wala sa kanyang tabi si Nick. Nataranta siya dahil ang buong akala niya ay panaginip lang ang naging pagkikita nila. Nasa labas ang asawa mo, kinakausap siya ng doktor. Si Vanji, nang mapansin ang pagkataranta ni Krisa. I am sorry, Mr. Bentacourt, but one of the babies in your wife's womb now is gone. It's supposedly twins. Nanlamig ang buong katawan ni Nick doon. Ilang minuto siyang natulala sa mukha ng doktor na kausap niya. Mr. Bentacourt, can you hear me? Isnap ng daliri ng doktor sa harap ng kanyang mukha na sanay na sa ganong sitwasyon base sa napakarami niyang experience. I know we shouldn't celebrate in this kind of situation, but let's still be grateful that one of the babies survived, Mr. Bentacourt. Hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa kanyang asawa. Paniguradong labis to masasaktan. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga luha na puno ng sakit at pait ng balitang kanyang narinig. Ayaw niya nang sabihin pa yun sa asawa. Ngunit hanggang kailan niya naman yun itatago? Walang ano-ano ay bigla siyang lumuhod sa harap ng doktor. Doc, I humbly beg. Can you please not to tell my wife that she had a miscarriage with one of the babies? Pinagsalikop niya pa ang dalawa niyang kamay habang nakatitig sa doktor na naguguluhan sa kanyang kahilingan. Ayaw niya nang malaman ng asawa yun ngayon. Let's just pretend that the baby is okay and nothing bad happened. Why? She have the right. My wife has been through a lot of stress recently because of me. Her father also recently passed away.
If she finds out what happened, she might blame herself, and that can cause a lot of more stress. It can endanger one of our babies. Bahagyang natahimik ang doktor. Naiintindihan na niya ang naisabihin ng asawa ng kanyang pasyente. Please grant my request, Doc. I will be responsible in case she finds it out earlier and we are still here in the hospital. I want us to get out of this ordeal in our lives as soon as possible. Please help me lift the burden a bit. Please, Doc. I'm begging you. I'm begging. Sobrang nag-aalala si Nick na malaman yun ng asawa. Panibagong kasalanan man ang lilikhain niya, pero para naman yun sa kanyang kapakanan. Siya na lang ang bahala magdala ng sakit ng pagkawala ng isa sa mga anak nila. Babaunin niya yun hanggang sa huling hininga, kung yun lang ang paraan upang patuloy na lumaban ng asawa niya. Sure, Mr. Bentacourt. Please stand up. We promise to keep it a secret from your wife. Bumuhos pa ang mga luha doon ni Nick na para bang nabunutan siya ng tinik upang maluwag na makahinga. Kapag may nangyari pa sa isang anak nila o kundi naman sa asawa ay hindi niya kaya. Thank you so much, Doc. Patuloy na hikbi ni Nick na dahan-dahan ang tumayo sa pagkakaluhod. Ano ang mangyayari? Ngayong panibagong pagsubok at kasinungalingan na naman ang nagawa ni Nick kay Kriza. Malaman kaya ni Kriza ang tungkol sa isang batang nawala sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.